Guys, for today's video, gusto kong pag-usapan natin ang time deposit. Lalo na ang time deposit na ino-offer ng tatlong banks na to. Bakit? At anong kakaiba dito? Well, ito na nga yun. Itong tatlong banks na to ay napili ko because ito yung may kakaibang feature sa mga ino-offer nilang time deposit. Di ba, ang normal and regular lang naman talaga sa time deposit is mag-open ka ng time deposit, mag-fill up ka ng form, tapos bibigay mo yung pera mo, and then bibigyan ka na ng time deposit certificate, tapos hihintayin mo mag-mature. Basically, ganun lang naman. And ang nagbabari lang dyan from bank to banks ay yung interest. However, dito sa tatlong bank na to na nag-o-offer ng time deposit, meron silang kakaibang mga features. Kakaibang features na baka pwedeng makatulong sa'yo. So kung gusto mong malaman kung sino-sino yan at ano yun, well, samahan niyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge. Ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas, at kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So yun nga, pag-usapan natin, time deposit. So wag na tayong paligoy-ligoy pa, unahin na natin ang unang-una sa listahan ko, which is si Salmon Bank. Si Salmon Bank ay currently classified as rural bank. So basically, dating Rural Bank of Laguna na binili ng Salmon Group at ni-rebrand as Salmon Bank. There are some speculations, chismis over the internet na si Salmon Bank would later move or apply for another classification, either a thrift bank or a digital bank. So kung alin man sa dalawa, hindi pa po tayo sigurado kung ano yon until sila ang mag-announce nito. Ano bang kakaiba dito? Well, si Salmon Bank lang naman right now ang nag-o-offer ng mataas na time deposit. They are offering 8% per annum sa ating time deposit. However nga lang, yung time deposit amount required para makakuha ka ng 8% is 1 million peso. And ang tenure niyan ay also 1 year. So kung meron kang ganyang pera at gusto mong itago sa time deposit at 1 year, okay na rin naman po ang 8%. However, syempre, 8% yan, gross po yan at babawasan pa po yan ng 20% na withholding tax. Pero ganyan din naman po lahat ng mga banks na babawasan din talaga ng 20%. Since 1 million po ang minimum nila for 8%, di pangit, wag na lang. Ito po yung masasabi ko. They offer as low as 5,000 pesos na time deposit with a minimum tenure of 6 months. And ang interest po nila ay nasa 6% po. Das mataas pa rin po ang binibigay na interest kahit hindi natin maabot ang 1 million na time deposit. And ito po ang other loan terms and interest na binibigay po ni Salmon Bank. What's more interesting po dito sa time deposit ni Salmon Bank is you have the option to nominate a disbursement account. Ang ibig pong sabihin nito is magsasabi po kayo sa kanila kung ano po ang gagawin nyo with the proceeds ng inyong time deposit interest. So basically, monthly po yan na nagbibigay po sila ng interest. Tapos upon signing po sa time deposit ni Salmon, ilalagay nyo po kung i-disburse po ba yan monthly and kung saang account. Para kang merong passive income monthly na pumapasok sa inyong bank account. Pwede po yan, or pwede rin naman po na hindi nyo po kunin at maging kasama na lang po sa principal na time deposit nyo. Ibig sabihin nito, magiging compounded po siya. Let's say 1 million nung una kayo nag-deposit, tapos after 1 month, kumita let's say ng 3,000. So ang magiging principal mo na ay 1,300,000 na lalagyan ulit nila ng interest sa susunod na buwan na nakabase na sa 1,300,000 versus sa una na 1 million pesos lang. Thus, naging compounded po siya on a monthly basis. Okay, number 2 is si Maya Bank. Well, si Maya Bank, mataas din po ang interest but hindi po katulad ni Salmon. Ang interest na ino-offer po ni Maya Bank ay nasa 5% for 3 months, 6% for 6 months, and 5.5% for 12 months. So, yes, mataas naman ang interest, pero Yung feature na sinasabi ko dito. well, kay Maya Bank lang, Maya Time Deposit lang, ang merong feature na ganito. Or meron pang iba? Let me know na lang po sa comment section sa baba kung meron pang iba. But I know, si Maya Bank lang ang pwede kayong mag-continuous deposit sa inyong time deposit. Ano ibig sabihin? Well, di ba kapag nag-open ka sa traditional bank or even online banks, mag-open ka time deposit, let's say 1 million. So, magbibigay ka ng 1 million, magsa-sign up ka, i-open nila yung account, then ang time deposit mo is 1 million. Kay Maya Bank,
let's say 100,000 na initial na time deposit mo, pwede mo pang dagdagan yan sa susunod na araw. Let's say dagdag ka ng 1,000, sa susunod na araw 2,000, sa next month 5,000, sa susunod na buwan 10,000, etc. etc. hanggang ma-reach mo ang 1 million. Hanggang 1 million lang po kasi yun po ang limit ng isang time deposit account. But yun nga po yung feature na sinasabi ko. Pwede mo pang dagdagan ng dagdagan ang time deposit mo. At dahil dinadagdagan mo siya, syempre, mag-a-adjust din yung interest amount na makuha mo. Though, yung percent would remain the same. With Maya, you can create up to 5 time deposit accounts. Meaning, up to 5 million pesos ang pwede mong ilagay dito kay Maya. Okay, last but not the least ay si Maribank. Maribank now offers upfront time deposit. So, I must admit, hindi po ako ganun natuwa nung nilabas po ang time deposit ni Maribank. For the reason na yung time deposit interest nila ay only 3.75% and you can only lock your money with their time deposit only for 3 months. Thus, pag natapos na yon, mag-create na naman panibagong account for that another time deposit. So, parang so-so lang na time deposit offering, di ba? Yeah. However, again, may special feature siya. Kahit ganyan kababa ang time deposit interest niya, ang special feature niya na wala sa ibang mga banks ay ang tinatawag nilang upfront time deposit. Ano ibig sabihin ng upfront? Well, basically, pag nag-sign up ka for a time deposit, ilalak nila yung pera mo, di ba? Let's say, 10,000 pesos. Ilalak nila yung 10,000 pesos mo. Yung upfront na sinasabi dito is that pag nag-sign up ka, ibibigay na kagad nila sa iyo ang interest nung time deposit mo. As in, total interest. Say lang hindi ko kinalculate to, pero let's say ang interest nung 10,000 mo ay 100 pesos. Net of interest, let's say lang. So, kapag inopen mo yung time deposit mo, binigay mo yung 10,000 mo, i-deposit ngayon nila yung 100 pesos sa inyong Maribank savings as proceeds ng time deposit mo. So, nakuha mo na kagad yung interest. Ang hihintay mo na lang after 3 months is yung matapos na i-hold nila yung time deposit mong 10,000. Pero, nakuha mo na kagad yung interest sa simula pa lang. Some would appreciate this feature, but dun sa iba, parang lumalabas is nakahold yung pera mo at hinihintay mong mabayaran in terms of time yung binigay sa inyong interest. So, para kang may utang sa kanila. But, yeah, kanya-kanyang perspective yan. So, basically, yan ang tatlong banks na nag-o-offer ng time deposit na may kakaibang features. For our question of the day, sa tingin nyo, dito sa tatlong banks na to, alin sa kanila ang pinakagusto nyong feature in terms of time deposit? And bakit? Let me know sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lang muna for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Chef Cargada Otso at Chef Cargada Otso 9422. Sabi po niya ay, Salmon, rejected ako dyan. Shoutout po ako, Atome at Bilis at Shopee at Tala at Maya ako. Gulo ni sir. Anyway, kay Chef Cargada Otso, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!